So nagtataka lang ako bakit ngayon, parang akong sinisisi na yung mga paghihimasok ko daw, magiging dahilan para magkaroon ng aberya sa depensa ni Tatay Digong. Ang sabi ko naman, ang aking posisyon naman dyan, ni minsan din naman ako naghimasok. No? In fact, hindi naman ako binibigyan ng pagkakataong maghimasok at hindi rin naman ako nagtatangka ng maghimasok. Well, ako naman, no, ihiwalay po natin yung issue ni Tatay Digong at saka yung kanyang pagkakakulong kung ano mang issue na meron tayo sa isa't isa. Kasi kung nagpapansin mo, no, yung isang nagagalit sa iyo dahil sa mga birada mo sa Alputera, ginagamit ngayon yung kanyang periodiko, yung kanyang tabloid para talagang tirahin ako, no? Pero sa akin, well, okay lang yan kasi yung tao namang yon, kahit papano, napaglikuran ko naman yan. Yan naman ay dinala ko yung kaso niya sa laban sa WAD Committee sa Korte Suprema dahil naniniwala ako sa karayaan ng malayang pamamahayag. Magandang araw po sa inyong lahat. Reaction Update PH nagbabalik na. Paganda ho ng pag-uusapan natin ngayon. Ito nga po ang legal counsel ng ating former President Roa Duterte. Nagsalita ng busa. Ito si Attorney Kaufman. Mga kapatid, sinabi po ni Attorney Kaufman dito kay Spokesman Roque, pinapasabi daw ho ni Pangulong Duterte. Ayan po mga kapatid. Basahin ho natin. The former president has made it known that Roque should stop interfering in his case and return to the Philippines to sort out his own troubling legal issues. Pinapasabi nga ho ng ating Pangulong Duterte kay Spokesman Roque, wag ho daw siyang nakikigulo sa kaso ni Pangulong Duterte at umuwi na sa Pilipinas at ayusin ang kanyang sariling problema. Sumagot naman po dito ang Spokesman Roque na sinabi niya yan po, my support to the Duterte legal defense continues. There is no truth that I have interfered in the case of that I have given statements that might affect defense legal strategy in the ICC. Sinusuportahan lang nga naman daw nito ni Spokesman ang Pangulong Duterte at hindi daw po siya nakikialam sa kaso nga ni Pangulong Duterte. Sumusuporta lang naman po pala si Spokesman at hindi naman daw talaga siya nakikialam. Pinapakita lang naman ni Spokesman nga ang suporta niya at galit nito kay Marcos Jr. Kaya mga bit, paginggan ho natin ang pag-uusap nila ni Maharlika kung saan nag-open na siya sa naging issue nga ni Attorney Kaufman at ni Spokesman patungkol dito. Talagang iba ka maging kaibigan, iba ka manindigan, no? At sa totoo lang, nakikita ko kung paano ka rin pagtulungan ng maraming mga puwersa na talagang nais na itaguyod, no? Yung mga mangga ng lipunan, pero ikay naninindigan. At syempre, alam naman ng lahat na kapag si Maharlika nagsalita, may katotohanan yan dahil ang daming beses na pagkakataon na ikaw ay pwedeng lumihis sa katotohanan at magpasasa ng personal na interes, pero yan ay tinanggihan mo. No? Siguro kung ikaw ay naging bulag-bulagan at sinitmura ang mga kabangagan ng administrasyon, napakayaman mo na, milyonaryo ka na. Baka mamaya, bibilin mo ng Facebook imbis na ikaw ay nagbablog lang sa Facebook. No? So kaya naman naniniwala ako na kahit anong ibato nila kay Maharlika, nakatayo pa rin ang Maharlika kasi nasa likod mo ang katotohanan. Now, ayaw ko nang magdagdag pa talaga ng marami dun sa sinabi ko na dun sa statement ko, no? Kasi hindi naman talaga totoo na ako'y naghihimasok. Alam mo, ako'y naging profesor ng batas at napakatagal ko na nagpa-practice since 1990, no? So this is now my 25th year in practice, no? At ako naman talaga sa mulat-mula dahil ako'y hindi lang ordinaryong abogado, kundi nagtuturo rin sa Pilipinas at sa ibang bansa ng daigdig, I adhere to the strictest ethical standards. At alam ko na isa sa pangunahin talagang rule of ethics ay huwag maghihimasok sa kaso ng iba. So aaminin ko na nung ako'y pinapunta rito ni VP Sara, ang inaasahan ko ay maging miyembro ako ng legal team. Pero may mga pangyayari nga, gaya nung pagbabanta na ikakansela ang aking passport na naging dahilan na kinailangan ko munang unahin yung aking personal na seguridad dito. No? Dahil alam naman natin, ang nais talaga ng Marcos administration ay gurgurin, no? At ito talaga ay parang naging sagabal, no? Para sa pagbigay ng tulong legal kay Tatay Digong.
So nagtataka lang ako bakit ngayon parang akong sinisisi na yung mga paghihimasok ko daw magiging dahilan para magkaroon ng aberya sa depensa ni Tatay Digong. Ang sabi ko naman, ang aking posisyon naman dyan, ni minsan din naman ako naghimasok. No? In fact, hindi naman ako binibigyan ng pagkakataong maghimasok at hindi rin naman ako nagtatangka ng maghimasok. Pag sinabi po kasi naghihimasok sa kaso, ito yung kaso na hinahawakan ni Kaufman sa ICC. At mula naman na naging malinaw sa akin na ayaw niya makipagtrabaho sa akin, hindi ko naman pinagpilitan ng sarili ko. No? At binigay ko naman ng buong-buo kong tiwala kay VP Sara nung pinili niya itong si Kaufman. Now, may tatlo lang akong pagkakataon na naaalala na ako'y nagsalita. No? Unang-una, yung statement of fact lang. Statement of fact lang, walang komentaryo, hindi naman nila makakailaya. No? Na umabot ng 50 araw na nakakulong na si Tatay Digong bago maghain ng isang motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Okay? Ano lang yon? Paktual lang yon. At bago nga nakapaghain ng ganyang motion to dismiss based on lack of jurisdiction, kumuha pa ng isang associate counsel na magaling naman. Kakilala ko yun, no? Si Professor Jacobs. At puring-puri ko naman yung choice ni Professor Jacobs kasi akademiko, so alam niya yung teorya talaga, no? Kung paano depensahan ng mga tao dito sa ICC. Ang pangalawang pagkakataon na, inanunsyo kasi ni VP Sara yung domestic legal remedy doon sa kanyang briefing matapos niya makipagpulong kay Tatay Digong. At ang sinabi niya, inaprubahan na ni PRRD yung domestic legal remedy na minungkahi ko. So, tinanong ako, ano ba yan? Napakahirap namang tumanggi sa ganyang katanungan dahil ang galing naman kay VP Sara. Yung kumpirmasyon na pumayag si Tatay Digong. So, in-explain ko kung ano yung teorya na ang karapatang pantao ay obligasyon ng Estado, mga Estado kasama ng Netherlands na protektahan at itaguyod. No? At kasama na dyan yung karapatan to due process ni Tatay Digong nang nalabag nung siya nga ay kinidnap papunta ng The Hague. At ang pangatlong pagkakataon na ay nagsalita ako kasi sinabi nga ni Kaufman na crazy scheme doon sa kanyang interview kay Alvin and Tourism yung aming scheme. No? So sinabi ko, inulit ko lang no, na hindi naman siguro crazy kung yung mga may tunay na malasakit kay Tatay Digong, naglingkod sa kanya, nagmahal sa kanya, at kapwa Pilipino ay maghahanap ng iba pang mga remedyo. Habang ang remedyo ng ICC ay patuloy na nakabinbin. Kasi hindi nga tayo naghihimasok dyan, hindi natin pinakikialaman yan. Marami tayong mga katanungan, hindi nga natin isinasa publiko na yan. Pero, bagamat hindi natin isinasa publiko yan, yan ay tinatanong ng taong bayan mismo. Na miski hindi abogado ay nagtatanong. No? At pinahayaan ko na yung taong bayan magtanong. No? So hanggang dyan lang yung aking kung matatawag mong paghihimasok. No? Ang pinaghihimasukan ko, hindi kaso sa ICC mismo. Ito ay iba pang legal remedy. Kasi nga, unethical na makisawsaw ako dun sa kaso na hinahawakan na ni Kaufman. At I'm very, very clear about that. No? At ang hindi ko lang siyempre inaagrihan, itong alternative remedy na minumungkahi ko, ito raw ay dahilan para magkaroon na aberya dahil ang pagka-release kay Tatay Digong kinakailangan ng kooperasyon ng Netherlands. No? Hindi ko po maintindihan yan kasi ang desisyon naman kung makakalaya si Tatay Digong ay gagawin talaga ng mga West ng ICC. Yeah. Nga magtagumpay itong domestic legal remedy, problema ng Netherlands kung paano niya mapapatupad yung desisyon ng hukuman niya. Ang sinasabi ko lang, siguro mahirap na ignorin ng ICC yung desisyon ng gobyerno na nag-host sa hukuman mismo, no? So parang bahala na sila dyan. Basta ang importante sa akin, magkaroon na deklarasyon na nalabag ang karapatan ni Tatay Digong. Yun lang naman, no? At I will not say anything beyond that kasi yung mga hindi masamang sinasabi sa mga kapwa-abogado, ano na ako, no? I'm on my 35th, hindi pala 25th, 35th year of practice kasi 1991 ako nagsimula ng practice ko. This is not just a practice in the Philippines but also in the international arena. No? And sabi ko nga, I really adhere to the highest ethical standards. So siguro iba lang yung standards namin ni Attorney Kaufman na sa kanyang jurisdiction, okay lang na magbitaw ng ganung mga salita. Pero sa Pilipinas kasi, iba, mas mataas yung ating ethical standards at hindi natin pinapayagan yung mga ganyang salita laban sa kapwa-abogado. Yeah. Spokes, yung unang interview kasi, pwede mong sagutin or pwede ring hindi.
which is yung kasama sa vlog ko na binanggit kasi ni Kaufman sa kanyang interview na 100% mapapauwi ang Pangulong Duterte kung makipag-sit down siya o imbitahin siya ni Marcos Jr. Can you comment on that? Well, I stand corrected. Yan pala yung pang-apat na beses na nagsalita ako. Pero hindi ko siya in-address as a matter of legal strategy. Tinanong ko lang, bilang dating tagapagsalita ni Tatay Digong, sa tingin ko ba makikiusap si Tatay Digong para siya ay makalaya sa dahig? At sinagot ko yan. So I stand corrected. 4 na beses pala ako nagsalita. Nag-react ako dun sa sinabi niya na 100% mapapalaya si Tatay Digong kung iimbitahin siya ni Marcos Jr. at sasabihin niya kung bakit dapat bakit dapat siyang payagan na umuwi nga si Tatay Digong. At ang sabi ko bilang dating tagapagsalita at sa pagkakakilala ko kay Tatay Digong, mas nanaisin na ni Tatay Digong na pumanaw sa kulungan kaysa humingi ng kahit anong pabor sa mga Marcos. Dahil sa mulat-mula, ayaw niya sa mga Marcoses. Diba? Nagsimula nga siya ng political career niya. Naging OIC Vice Mayor siya. Sumama siya dun sa Aus Marcos Movement noong 1986 kasama ang kanyang nanay, kaya siya naging OIC. Pagkatapos niyan ay pinayagan nga niyang ilibing si dating Presidente Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, pero hanggang dun lang ang kanyang ginawang tulong sa mga Marcoses. At nung kampanya, talaga namang tinutulan niya ang pagtakbo ni Inday Sara kasama si Marcos Jr. Tinawag niyang weak leader ang Marcos Jr. At later on, nung linunsad ang maisog, tinawag na nga niya na si Marcos Jr. ay bangag. No? So, sa ganyang konteksto, parang ang aking palagay lang, hindi papayag si Tatay Digong na makiusap sa mga Marcos. At alam din natin ang mga pangyayari na si Marcos ang nagpakidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig. At yan naman ay paulit-ulit na sinasabi ni VP Sara. So kung yan ay uulitin ko, bakit siya masasaktan? Kapag nanggaling kay VP Sara na sariling anak ni Tatay Digong, di siya nasasaktan. Pero pag ako nagsalita, masasaktan siya. Hindi naman ata tama yun, no? Dahil yan naman ay katotohanan na alam ng lahat ng Pilipino at ang nababahala lang ako. Kung hindi talaga naintindihan ang papel ng mga Marcos sa pagdala kay Tatay Digong sa dahig, anong depensa ang ilalabas natin doon? Paulit-ulit na ngang sinasabi ni Inday Sara yan na talagang nakipagsabwatan lang ang mga Marcos at sa ICC para nga mawala yung problema ng mga Marcos sa Pilipinas. At yan nga si Tatay Digong. Ayan. So, ayaw ko nang masyado kitang i-extract doon sa interview na yon, yung written interview, kasi nagbigay ka na ng statement. But if you want to add more about dito sa issue na to, bago tayo mag-move forward sa SONA ni Bangag. Well, ako naman, no, ihiwalay po natin yung issue ni Tatay Digong at saka yung kanyang pagkakakulong kung ano mang issue na meron tayo sa isa't isa. Kasi kung nagpapansin mo, no, yung isang nagagalit sa iyo dahil sa mga birada mo sa Alputera, ginagamit ngayon yung kanyang periodiko, yung kanyang tabloid, para talagang tirahin ako, no? Pero sa akin, well, okay lang yan kasi yung tao namang yon, kahit papano, napaglikuran ko naman yan. Yan naman ay dinala ko yung kaso niya sa laban sa WAD Committee sa Korte Suprema dahil naniniwala ako sa karayaan ng malayang pamamahayag. At syempre, hindi rin ako tututol dun sa mga paggamit ng kanyang tabloid para tirahin ako, no? Dahil karapatan niya yan. Pero sana, ilagay nila sa tamang perspektibo. Ang pinag-uusapan natin dito, kalayaan ni Tatay Digong. Maraming nagdanais na makalaya si Tatay Digong, kaya nga nag-iisip ng iba't iba pang mga paraan habang wala pang resulta dun sa inaatupag ni Kaufman. Yes, ayan, malinaw yan ang statement ni Spokes Harry Roque patungkol na sa Kaufman issue. I hope naliwanagan ng lahat at based sa iyong sagot, no, Spokes Harry, ay talagang nandoon yung respeto mo sa pamilyang Duterte na talagang andyan ka pa rin sa kabila ng kapalaran na nangyari sa iyo sa pagtatanggol sa Pangulong Duterte. Kaya pareho tayong kapalaran, maraming fabricated crimes na ginawa sa atin ang Marcos Jr. Well, siguro hindi mo rin maaalis sa akin na masaktan ako na makarinig ng ganyang mga salita galing sa isang dayuhan na I'm sure is very well paid. Dahil ang aking kapalaran, sinisisi talaga ako ng lahat ng mga kaibigan ko at kamag-anak ko sa Pilipinas. Bakit ba isinugal mo lahat para sa mga Duterte? True. Ang sagot ko,
Kasi sa tingin ko, ang pagiging tapat, mahirap nang makita ngayon, lalong-lalo na sa larangan ng politika. So tama po yan, isinugal ko ang lahat para sa mga Duterte at ngayon, natalo tayo. Kaya nga hindi ako makauwi. No? At ako ay meron nag-aabang na warrant of arrest. Pero hindi po ako nagsisisi. Kasi gusto ko naman matutunan ng mga anak ko at yung mga kabataan na dapat pag ikaw ay nanilbihan, manilbihan ka na tapat at manilbihan ka hanggang hulihan. Kaya nga po, pilit na akong pinapauwi ni Mr. Kaufman. Pero hindi po ako pwedeng umuwi. Hindi ko po papayagan na mawalay kita Tatay Digong dahil yun naman po ang pangako ko. Hanggang sa huli, sasamahan ko po siya. At dahil sinugal ko na po ang lahat, kung talagang ang lalabas dito ay natalo ako sa sugal, so be it. Be it. Yeah, that's true. The same thing with me. Ayan. So, pero hindi tayo papayag na matalo tayo sa sugal ng forever. Dapat sa huli, tayo ang mananalo. Kaya naman patuloy pa rin tayong lumalaban, no, Spokes. Ikaw, ako, at ang ating mga kababayan. So, ayan. Moving forward sa zona ni Bangag. Nakita mo ba ang kanyang narinig mo ba ang kanyang pinagsasabi? Ano yung favorite mo doon sa sinabi niya na mga kasinungalingan? Well, yung pinuri niya si Torre dahil nanalo daw. Dahil nanalo daw kay Baste. Sabi ko, yan na ba ngayon ang State of the Nation address na ang tanging pwedeng mapagyabang ng presidente ay nanalo dahil sumipot sa isang boxing na siya lang naman ang nag-schedule at hindi alam nung kalaban. Ano ba naman yan? Kung ganyan ang lahat ng panalo ng Marcos administration, Houston, we have a problem. I know, talagang grabe itong administrasyon na ito. Yung mga datos na mga binabanggit niya doon, Spokes, naniniwala ka ba doon na may mga ilang milyon-milyong mga kabahayan ang pinaiilawan o na nabigyan ng kuryente? Kasi parang ang magaling talaga si Bangag gumawa ng istorya o imagination ng mga reports, ano? So paano ba natin yan, Spokes, yung mga kababayan natin nanonood, paano natin ma-verify yung mga binabanggit ni Marcos Jr. na mga achievements niya during SONA? Like, yun nga, yung mga mahirap daw na mga kababayan natin na nabigyan ng tulong ng gobyernong Marcos Jr. Paano natin ma-verify kung totoo ang mga datos na sinabi niya sa kanyang SONA? Well, una-una, kaya naman nasa sa Ligang Batas yan na kinakailangan kada taon ay magbibigay ng ulat sa bayan ng Pangulo. Yung unang-unang SONA niya, nung matapos siya mahalal, ang importansya yan ay dahil magbibigay siya ng roadmap. Paano niya mararating ang kanyang adhikain para sa bayan. Okay? Now, yan ang magiging batayan natin sa taon-taon ng pag-uulat ng presidente. Kung ano na ang nakamit ng presidente sang-ayon sa kanyang roadmap at sa kanyang mga pangako. Ano ba yung mga pinangako ng presidente? Ang unang-unang pinangako niya na walang katuparan hanggang ngayon ay yung 20 pesos kada kilo na bigas, di ba? Sinabi niya, ang sabi niya, nagbebenta daw ang kadiwa ng 20 pesos na bigas. Pero ang pangako niya, hindi yung magbebenta ang kadiwa ng 20 pesos ng bigas, kundi ipabababa niya ang presyo ng bigas sa 20 pesos. At hindi naman niya nakamit yan. Ano pang ibang pangako niya? 1 milyong pabahay kada taon. Yes. So, tignan mo dyan sa kanyang SONA. Wala. Ang sinasabi niya, kuryente kada bahay. Sa totoo lang, Maharlika, alam naman ng Meralco yan, no? Kaya magbigay ang Meralco ng kuryente, hindi. Yung mga Pilipino, kukuha yan ng kuryente. Kaya hindi, no? Kaya ang dami kaso ng Meralco, pagdanakaw ng kuryente, no? Pero ang importante, bumalik tayo doon sa pangako. 1 million kada taon. Ano na nangyari sa 1 million kada taon? Wala. Hindi nga tayo sigurado kung nagkaroon na ng 1 million na pabahay na naitayo sa 3 taon. Kasi wala siyang kahit anong binanggit. Wala siyang report. Wala. Oo. So, sa totoo lang, duda ko kung sila ay nakapagtayo ng 1 million man lang sa 3 taon na nakalipas. No? Ano pa mga pangako niya? Sabi niya, build better more. Diba? Sabi niya, we will do better than build of the past administration. Pero ano bang mga bagong proyektong naitayo niya at natapos na niya? Wala. Lahat naman ng mga proyekto na pinagyayabang niya na in the works ay pangako pa at proyekto na nasimulan ni Tatay Digong. O binanggit na naman niya yung tulay galing Cavite papunta sa probinsya ko ng Bataan. Di ba yan naman ay nasimulan talaga sa termino ni Tatay Digong, no?
At hindi Yes. naman sila ang naging proponent niyan. Alam ko yan kasi probinsya ko yan eh. So talagang sinusulong at sinusulong ko talaga yan sa bawat pagkakataon, no? Nung ako'y spokesperson. Kaya nakakatawa, nakasama yan sa kanyang mga pangako, no, or accomplishment. Pero ganun pa man, hindi pa naman talaga umuusad yung proyekto na yan. No? So pangako pa rin. No? Bagamat nagsimula nga yung pangako na yan sa panahon ni Tatay Digong. No? Tapos lahat yung mga ongoing projects, yan ay nasimulan sa panahon ni Tatay Digong. Yung subway project, o di ba, nandun ako nung groundbreaking ceremony niyan at napakatagal nung proseso bago magkaroon ng groundbreaking kasi syempre kinakailangan makipagkasundo sa mga Hapon, no, na nagpondo ng proyekto na yan. Pero talaga namang nasimulan yan at talagang nagkaroon ng timetable para matapos yan nung panahon ni Presidente Duterte. Ang mapait, dahil nga sa politika, napakaraming mga build projects na mukhang mabubura na. Ano yan? Meron kasi silang integrated bus project sa Davao na hanggang ngayon po ay hindi nabibigyan ng pondo, no? Tapos ngayon, naantala rin yung Davao to Samal Island Bridge dahil nagkaroon nga ng writ of kalikasan na dapat sana ay didepensahan ng gobyerno para matuloy yan. No? So hindi lang po walang bagong proyekto na naanunsyo, kung hindi yung mga proyektong nasimulan na dahil sa politika, mukhang tinitigil pa. Yes. So, ang tawag mo sa State of the Nation address, anong tawag mo? State of nothing achieved. Ako naman iba. Ano ba yung tawag ko sa kanya? State of, ano ba yung tawag ko sa State kanya? of narcotics. Well, yun din, no? Pero ang sabi ko sa kanya, state of, anyway, maalala ko kung anong tinawag. Maalala mo yan. Nag din ako dyan, eh, no? Pero wala talaga. Kung baga, nabigo tayo na makuha yung inaasahan natin sa isang State of the Nation address, no? Nasaan na tayo doon sa roadmap na sinabi niya noong 2022 at anong aasahan natin sa darating na taon. Sa akin, malinaw lang kung anong aasahan natin. Magkakaroon ng intrams sa public school at magkakaroon ng Zumba sa iba't ibang lugar. I know. Mag-Zumba. Oo nga. Ay, nako. Spokes, isa dun sa mga sinabi niya, no, yung patungkol nga dito sa mga lahat ng miyembro ng PhilHealth, direct and indirect. So, sinabi niya doon na lahat ay talagang pinaganda daw ang benepisyo, mararamdaman na raw ng buong, ng buong sambayanan at magiging zero bill o bayad na daw yung bill ng ating mga kababayan kapag nagkaroon ng problema sa puso, sa mga dialysis, at dito sa mga DOH accredited hospital. Anong comment mo dyan na sinasabi niya na bayad na ang bill ng ating mga kababayan? Well, malapit sa puso ko yan dahil tayo nagsulong ng Universal Healthcare Law. No? Ang malungkot, sinasabi niya na dadami ang mga benepisyo ng mga miyembro. At sasabihin niya, wala na raw yung, kumbaga, zero payment na ang ating mga kababayan. Pwedeng sandali lang, ha? Sandali lang. Magsalita ka lang. Sandali. Ayan. So, ayun, mga palangga, i-mute lang muna natin si Spokes Harry Roque habang may kausap siya. At, okay, so, disappointed, okay? Basahin natin ang mga comment. Disappointed daw ang, alright, ang bilis naman ng mga comment, ano? State of, yes, nothing achieved. So, I hope napanood ninyo ang aking Sona. Di ba? Mas maganda. Hi, the Jun Digamo Show. Kumusta kayo dyan sa UK? Kailan ang event dyan? Aba, mukhang malapit na tayo magkita-kita. Si Jun Digamon, ayan, magaling yan. Magaling na makipaglaban para sa bayan.